sabi ni Hofer, hindi tama magbigay ng ayuda nang hindi kailangan. We are a third world country. Alam mo sir, kahit first world, hindi pa rin tama. Kasi yun na nga, tama yung mga sinasabi ng iba. Nagka-create ng dependency, posible yan. But it also creates, you're robbing Peter to pay Paul. Paano yung development natin? As we noticed, 2023 pa lang, we were the first to say it, manggagaling yung ayuda na yan from somewhere. And there, now nakikita natin very clearly, AFP modernization, education, PhilHealth, all of these are going to suffer. So, parang kaduda-duda itong pagpayag ng COMELEC dito sa sa ayuda given yung circumstances. Sinasabi nila dapat daw yun na nga. Kailangan urgent need lang. So, ayan. It's very, kumbaga, highly unusual. Kasi masyadong malapit yung pamimigay, hindi ba matinding pinagbabawal natin yung pamimigay ng kung anik-anik aside from campaign materials, of course, nagtutunog, parang nagiging pay-per-view, pay-per vote, kumbaga. Maraming salamat po at nandito kayo. Huwag pong kakalimutan like, share, follow, and subscribe. Mayroon po kaming Facebook page which is Luminous by Trixie Cruz Angeles and Amid Paglinawan. Sa TikTok kami ay Luminous TCA. Sa YouTube, we are Luminous TCA and EGP. At sa Rumble, Luminous TCA. Don't forget, like, share, follow, and subscribe na po. Okay, so tuloy natin. Agricultural policies are affecting the prices of food, lalong-lalo na nitong Pasko. But marami sa atin ay nadidistract dun sa ibang mga issues tulad ng, nakikita ko sa comment section, COMELEC online voting na sinabi ni COMELEC Chair a few months ago, pero hindi pa po so far na follow up. Hindi ko pa nakita kung mayroon na itong COMELEC resolution. Kapag may resolution, matutuloy na po yon for OFWs. But hindi pa natin nakikita kung na-set up na nila. So maraming posibleng mahiwaga na mangyari sa darating na eleksyon such as but not limited to yung pagsingit ng referendum doon sa changes, proposed change daw sa saligang batas gawa ng People's Initiative. Right off the bat, alam na po natin, ang gagawin nila ay ibubulaga nila sa atin yan. Bakit? Kasi may decision ang Korte Suprema na nagsasabi na ang People's Initiative for a referendum for changing the Constitution ay kulang po yung current na batas. Kailangan pa pong gumawa ng panibagong batas ang ating mga legislators nang magawa natin ng paraan na maamyendahan ang saligang batas through a People's Initiative. Hindi po na-overturn yan kasi mayroong mga nagsasabi na na-overturn ito ng mas bagong desisyon. Chinek po namin, wala pong sinasabi na ganon. Mayroong dinicide na case na pahapyaw tungkol sa desisyon na ito pero maliwanag that the Supreme Court has not overturned its decision declaring na kulang po ang Republic Act that allows for a People's Initiative to change the Constitution. Now, ang gagawin ng COMELEC ay iintayin nila until malapit na ang eleksyon nang sa gayon mahihirapan ang kung sino man mag-legal challenge dito at kung hindi makakuha ng TRO ay itutuloy-tuloy na ito. Okay? Hindi pa po nawawala ang banta ng People's Initiative na ito. Ang gusto nila ay baguhin yung voting for the change in Constitution so that yung votes ng mga senador ay mawawater down. And it will not matter what their votes are kung may mayorya doon sa Kongreso, yun na po ang mag-determine kung mayroong pagbabago sa ating saligang batas. Grabe, seryoso kaagad, Paskong Pasko. So, ang topics natin for today, insurance, COMELEC, which we already began with, and concerts. Para naman may konti tayong gusto ko sabihin na may konting relief, pero lang hindi pa rin pala.
Sabi ni Celine, nagpasingit pa sila ng 373 billion maliban sa tinaasan ng Kongreso ang kanilang budget na halos 20 billion. Binukod pa ito sa AKAP o ayuda sa bulsa nito. Grabe si Mama, straight talk talaga. Alam mo bang nakapagpasingit pa ang BICAM ng 373 billion unprogrammed funds for 2025? Binawasan ng DepEd digitalization, zero sa PhilHealth, binawasan ng AFP modernization, at iba pa, ganyan sila kagarapal. Ma'am, opo, kahapon pa natin pinag-uusapan yan. So yes po. But thank you for the details, Ma'am Celine. Joanne Green says, okay naman yung AICS, tupad, AKAP at sagip. Ang malaking katanungan lang ay na-audit ba ito ng maayos at naibigay ba ng tama sa tao? Baka mas malaki pa ang ayuda ng mga politiko kaysa sa tao. Ay, dyan po ako disagree. It's not just about the auditing, sir. It's about the reasonableness. Tama ba na magbibigay ka ng hindi nangangailangan, sa hindi nangangailangan? Tama ba na indiscriminate? Or tama ba na nagbibigay ka ng ganito, nag-iimbento ka ng need? Okay, maintindihan mo na may ayuda, pandemic, di makalabas ang mga tao, mamimigay talaga tayo ng ayuda para makakain ang mga tao. Nakikita natin yan. Nagbibigay tayo kapag may nasalanta. Kitang-kita po yung need. Pero dito sa mga ito, nag-iimbento tayo ng need. Yung mga pantawid, mga pang-supplement dun sa minimum wage and so on. Ang laki-laki po ng nilalaan yan. And that is money that doesn't go into development. Meaning, namimigay tayo ng pera at the cost of our development. This keeps people poor. We understand. Sometimes you need a leg up. Sure. Pero you don't give it out also at a roadshow. Kasi ibig sabihin, pag niro-roadshow nyo yung pamimigay ng ayuda na ganyan, magdududa ka sa current need. So, the point here being is that it doesn't even look like these people are in need anymore. Kasi gobyerno na yung nag-iimbento ng need na yon. Ay, di ba? So, for me, yes, of course, audit is a concern all the time. Pero what are the standards? What is the basis para magbigay ng ganong klaseng ayuda? Di ba? But I'm not saying you're wrong. Actually, kulang lang. Parang ganon. May bigger, na concern, tapos meron din concern na ganyan. Sa ni Hofer, hindi tama magbigay ng ayuda nang hindi kailangan. We are a third world country. Alam mo sir, kahit first world, hindi pa rin tama. Kasi yun na nga, tama yung mga sinasabi ng iba. Nagka-create ng dependency, posible yan. But it also creates, you're robbing Peter to pay Paul. Paano yung development natin? As we noticed, 2023 pa lang, we were the first to say it, manggagaling yung ayuda na yan from somewhere. And there, now nakikita natin very clearly, AFP modernization, education, PhilHealth, all of these are going to suffer. There's no development or very little development because we're busy giving out ayuda in aid of re-election. Hindi naman natin nakikita and no studies are being made of how this is helping people. What it is doing is diverting essential resources. Paano yung mga duties ng DSWD on child abuse? What about yung mga duties on trafficking? Paano mapopondohan yung mga yon? Paano ang modernization natin? Lakas-angas natin. Assuming na totoo yung sinasabi ng administrasyon tungkol doon sa dangers ng encroachment ng ibang mga tao, ibang mga nations sa ating exclusive economic zone, what are we going to use? Fly swatters? Why aren't we building up our capabilities? Hindi pwedeng pabayaan yan. It's really just a matter of balancing. Kumbaga, we need social services, definitely. We need rescue and relief. We need to take care of our agricultural workers and our farmers to give them the kind of assistance that they really, truly need, but to break the back of middlemen. Eto pa. Nagbida na naman ang inyong favorite House Speaker. Sabi niya,
gusto daw, order daw niya parang investigasyon para makita bakit daw mataas pa din ang presyo ng bigas kahit ang dami ng binibigay. May subsidy na daw po, may mga tulong pa. Bakit ang taas pa rin daw? Sino daw itong mga nagpo-price, ano ba yun? Nagpe-presyo ng sobrang mahal? No-brainer ito, Mr. Speaker. Matagal nyo nang alam ang sagot dyan. Ang tanong is, are you capable of enforcing these against people you know? Against people you have been, how do you call this? Relating to? Tama ba yun? So, ang tanong ba is, can you go against the friends of your cousin? Or, teka muna, gumagawa ka ba ng legislation? Kasi actually, trabaho yan ang pinsan mo. Okay. Huwag muna yung mga not related sa topic para matapos lang natin. After that, labo-labo na lahat ng tanong tanggapin natin. Okay? Lang, para hindi lang tayo masyadong ma-distract. Huwag masyadong malayo dun sa pinag-uusapan natin. So, kakaiba yung kadramahan ngayon ng favorite House Speaker ninyo. Hinasabi niya, suddenly, napansin niya ang mga problema sa agrikultura. Kakaloka. In the meantime, kahapon, binring up naman po, second topic, binring up naman po ng ating ng ating mga followers dito or mga nagko-komento dito tungkol nga doon sa issue ng COMELEC. So okay, number 1 yung issue ng COMELEC is maitutuloy ba or itutuloy ba nila sneakily and then announcing it at the last minute yung tungkol sa referendum on the charter change. Second, itong pagbibigay ng ayuda during campaign period. Ang sabi nila, okay lang on the condition na ipapaalam muna sa COMELEC at kikilatisin daw ng COMELEC kung ito ay simply electioneering, yung kumbaga ginagamit lang in aid of election o talagang nangangailangan. Ang criteria na sinabi ng COMELEC is yung urgent need. Diba? Ano yung standard for urgent need? Di naman nila sinabi. So, we get it. Nagbibigay ka talaga ng ayuda kapag may nasalanta. Pag may pandemic or may epidemic. So, of course, we will give that. Urgency of the situation, di ba? What if nagkaroon ng eruptions, nagkaroon ng bagyo? Sure, magbibigay tayo dyan. That is part of the ordinary course of government, operations. However, paano kung walang ganon? Ano ang standard ngayon ng COMELEC? Sasabihin ba ng COMELEC? Yung pangtawid, it depends po kung ito ay urgent need. So, ibig sabihin, on individual case-to-case, each individual cases, i-review ng COMELEC, parang feeling ko, hindi yata nila kakayanin. And if hindi naman nila gagawin, how will they determine yung mga katulad ng AICS at saka AKAP, which are pangtawid? Meaning, may minimum wage earner, kinapos for the month. Merong individuals in crisis situations, kailangan ng pera. Are they going to look at each individual o pagkakatiwalaan lang ng COMELEC yung mga kongresista or whoever, yung mga kandidato na ito ay mga nangangailangan? O what if DSWD naman daw ang magkikilatis? Really? Talaga? Paano kung kapartido? Ayan. Paano kung alam niyo na, taga doon sa lugar nila? So, parang kaduda-duda itong pagpayag ng COMELEC dito sa sa ayuda given yung circumstances. Sinasabi nila dapat daw yun na nga. Kailangan urgent need lang. So, ayan. It's very, kumbaga, highly unusual. Kasi masyadong malapit yung pamimigay, hindi ba matinding pinagbabawal natin yung pamimigay ng kung anik-anik aside from campaign materials, of course, na nagtutunog, parang nagiging pay-per-view,
pay per vote, kumbaga. Sabi ni Darrell, for you to schedule a mall tour para sa distribution ng ayuda means it's not so urgent. May event program ka pa na prepare na may magsayawan pa. Iyon na nga. So ano yan? Ano yung urgency dyan? You know, I am not answering your questions dyan kasi nagpa-flood kayo. Nakita ko na kanina Papasok ko na sana yung tanong, kaya lang all caps tsaka flooding. Hirap naman sa ganyan, di ba? You're blocking out other people. Di ko makikita yung mga ibang mga katanungan. Yung iba naman na katanungan, nasagot na. Sabi ni Liam, parang ginagag naman tayo ni Comelec. Sus naman, bigyan na lang at huwag nalagyan pa ng alias ang ayuda. 2025 is very soon. We were not born yesterday. Tama. Okay, so next. Okay, Comelec pa rin. Online voting. Several months ago pa binanggit yan. Nire-revive na naman yung issue ngayon kasi hindi pwede yan biglaan. Hindi pwedeng voice na lang sabihin ng Comelec, oh, by the way, online na yung voting natin. Kung sakasakaling gagamitin nila yan, kailangan ngayon pa lang nagbibigay na sila ng impormasyon, nagawa na yung Comelec resolution, at may rules na for its implementation. Tila masyadong mabagal. Kasi kakailanganin din ito ng ating mga kandidato to understand na yung mga demographic and how to reach that demographic. Sabi ni Blunt and Tactus, urgently take the money and urgently don't vote for the ayuderos. Good point. Excellent point, by the way. So, thank you kay Joel. So, pwede kang magtanong, Alohi, pero please don't all caps. Yes, I saw your apology. It's okay. Tanungin mo na lang ulit, di ba? Ricardo Alingag says, they allocated billions for ayuda. There's 120 million plus or minus Pinoy. Kung seryoso sila, di bigyan ng 1 million each Filipino, di tayong lahat milyonaryo at nakatikim po, di ba? Yes, or let's just make things easier for everybody to earn. Ayusin yung sistema, red tape, traffic, kuryente, tubig, mga balaki dito. Ito po ay hadlang, imbis na nakakatulong sa atin para makapaghanap buhay tayo, ay nagkakaproblema pa tayo. Paano ang taas ng presyo ng kuryente, tubig, pagkain, travel. Have you noticed? Pataas ng pataas ang airfare natin. Bakit mataas ang airfare? Kasi bumabawi ang ating mga airlines dahil sa kakulangan ng runways ng ating airport. So, ewan ko ba, yung pangingialam din occasionally ng gobyerno pagdating, meron na nga ginagawa na airport, pero kung marami kayong piniprevent, paano yun, di ba? Yung nagpapa-unblock sa TikTok, I can't do it right now. You want me to do it right now? Titigil tayo ng live natin saglit. Ganun ba yan? So, what you need to do is message me para maayos ko. Yung isang nagpa-unblock kagabi, hindi ko mahanap yung name ninyo dun sa TikTok ko. So, I'm going to have to figure something out with that one. So, thank you kay Joel Chu. No. Tatay Strauss Fernandez is asking, is it possible to file for a preemptive protest versus the Comelec? Hindi po Hindi siya due process. Kasi kailangan actual case and controversy, di ba? Hindi pwedeng mauna. Kasi yung damage? Ano yung cause of action mo? Kailangan may na-violate na right. Pero wag ka, di ba? Ang katakataka pa rin para sa akin. Paano nangyari na nakalusot
yung isang tulfo na mayroon namang disqualification. So, ang simple ng ginawa ng COMELEC doon, pinatagal nila. Dahil nagtagal, nawalan sila ng jurisdiction just by waiting it out. It was filed on time, pre-proclamation controversy, dineclare lang ng COMELEC, ay hindi na sa aming jurisdiction ito. It is for the Senate Electoral Tribunal na. Pero dapat disqualified yung kandidato na yan. So, dun sa nagtatanong, do we still trust the COMELEC? Like any other government agency, you rely on them but you can't trust them all the time. That's the reason why we have freedom of speech. That is a corrective measure. Kasi parang niisip nyo, hindi mapagkatiwalaan, buwagin na, sunugin na the whole thing. No, that's not how it works. Government is an active organism. It's alive. So, hindi pwede na it's like cutting your nose off to spite your face. So, you don't trust the COMELEC. Or what are you going to do? First of all, pwede ka naman, you can't impeach, you can't remove them, you have to impeach yung commissioners. O, constitutional body yun. Pero, how are you going to, at this late date, try to figure something out para to check them? Well, what you're going to do is file your cases. That's how the democracy works. That's how the government and how the system works organically, diba? To correct itself. Pwede rin tayo magsalita at magpahayag. Okay, anong kinatatakutan ninyo? Si Naganfall, sabi, dapat di matuloy yung online voting. Ito yung tanong ko. We want to take up your topic. Yes, and ako, I agree na ang daming potential dangers dyan. Pero saying hindi dapat matuloy is not enough. How will you be persuasive in that? Explain your side. Bakit hindi dapat mayroong online voting, lalong-lalo na for OFWs? Sabi ni Mami Yaya, si Dan Fernandez, grabe namigay ng pera sa mga taga Laguna. Dati nung si Pacquiao ang nagganon, ang daming nagbatikos kahit sariling pera ni Pacman ang pinamigay. Ngayon, grabe ang bilihan ng boto. Actually, tinatago nila kasi. So, sabi ni Mami Yea, si Dan Fernandez, grabe namigay ng pera sa mga taga Laguna. Dapat bantayan ang COMELEC, sabi ni Miguel Aphrodaitos. Dapat maging matigas sila laban sa vote buying kung ayaw nila magkaroon ng kaguluhan. Ganyan kasi ang pwedeng mangyari dahil iba na ang panahon ngayon. May SOCMED na. Huwag nitong mga pulpul ipilit ang gusto nila. Yun. Sabi ni Ganfol, mas madali kasi daw ang dayaan sa online voting. Explain how. Para persuasive. Ako, alam ko na. Ikaw, explain. I'm just encouraging you to do this kasi hindi natin maibabago kung galit lang ang ating tanging sandata, di ba? Reason, logic, evidence, all of these are more persuasive than simply getting angry at them. Sabi ni Chris, mahirap po yan mapaabot sa mga mamamayan na hindi gumagamit ng SOCMED. Alam nyo, ine-echo nyo lang yung sinasabi ng tolls. Mas maniniwala sila sa bias na mainstream media. Iisipin talaga nila na maganda ang intensyon ng politikong grupo. Ito yung tanong ko, Ma'am Chris. Bakit takot yung mga kongresista? Bakit hirit sila ng hirit about the vloggers? Ma'am, ganito yan. If you say hindi mangyayari, hindi yan mangyayari. Ang point ko dito is, sasabihin mo mahirap umabot sa mga mamamayan. Oh, you know what you can do? You can set up a live or set up na nakikita nila yung live natin. Magdala ka lang ng laptop. May mga ganyan eh. Instead of saying, hindi mangyayari yan, hindi ganito. Actually, di ba, a few months ago, people were already saying, nahala, dahil impeachment is a game of numbers. So, patay na. Pagka na-file na ng impeachment complaint kay VP Inday, matutuloy yan. Bakit hindi pa natutuloy hanggang ngayon? It means some things natatabla din sila. In other words, stop thinking that we're helpless. We are not. Our voice
was strong enough na na umaabot dun sa punto na napapahiya yung mga kongresista. Alam nyo, kung gusto nila na ipilit talaga nilang ibiyahe si Attorney Laika, but no, they were stopped because people were gathering, people were going to bear witness to this. So yun yung point ko. Instead of saying ay hindi yan mangyayari and so on, self-fulfilling yung mga ganyang prophecies ninyo eh. It means that if you see a problem, padating pa lang yung problema, hindi ba dapat pwede na meron na tayong ginagawa? Sabi ni Resi, ano po dapat naming gawing mga OFWs? Be heard. Magreklamo, mag-post. Sabihin nyo dun sa mga dependents ninyo na nandito sa Pilipinas na magreklamo, mag-post din sila. After all, paano tayo magkakaroon ng tunay na representasyon kung dadayain nila yung eleksyon? Yung mga ibang umuupo dyan, kung dinaya lang nila, hindi nila tayo boses. Kumbaga, they are not speaking for us. They don't represent us kasi mandaraya yung mga yan. So, bawal dapat ang mandaraya. Bawal dapat yung mga kung anik-anik ang ginagawa para lang makapasa. Pati yung pamimigay ng ayuda. Pandaraya yan eh. So be heard. Doon sa mga issues kung saan nagalit tayo at umapaw yung galit, may mga umaatras. The fact na hanggang ngayon hindi pa nagagawa yung impeachment ni VP Inday means na may kinatatakutan sila and they are afraid of these numbers. Papunta tayo sa eleksyon. Di ba? Ano yung sandata natin, yung karapatan natin magsalita at magpahayag. And the fact na alam nilang marami tayo. Hindi na nila tinatanggap yung lie na ay marami ng umalis sa mga Duterte, ay marami ng disenchanted doon sa mga pati yung propaganda speech ni Congressman Acop na sobra daw silang disappointed dahil nabudol ng mga Duterte. Sino sa atin ang naniwala dyan? So what we need is just to be more vocal. Now, it's working. Haven't you seen it work? It's working. The fact na nagdadalawang isip sila tungkol dito sa sa impeachment. Kaya nga nagpadrama-drama ang presidente na hindi siya interesado. Di na dapat. It's not important yung impeachment na yan. Bakit? The writing is on the wall. May nagpipilit dyan, yung medyo delusional pa, na kailangan ituloy pa rin po ang mga ganyan, ituloy ang impeachment kasi merong nag-aambisyon. Delusional nga eh. So, it works. Ang dami nagsasabi, kukunti lang ay ganito. It's not going to work kasi sila yung nakaupo sa pwesto. Ano yung kinatatakutan nila? They could actually have done the impeachment lots earlier. Bakit nagtagal itong drama nila sa Quadcom? Hindi kasi sila persuasive. They pinatagal nila ng pinatagal because people weren't buying it, and to this day they are not. We are not. Puro trolls. Sabi ni Rolando, pwede bang mag-file si Colonel Grijaldo ng petition for certiorari? CERTIO. TIORARI. Okay. So, of course he can. Pero, kailangan makulong siya. Kailangan may damage. Well, yung iba, pwede ring hindi. But basta may order na. Yun yung key question. Sabi ni Glenn Acol, kamusta na kayo ni Katunying? I disagree with Katunying on many issues. But that doesn't mean magsasapakan kami. Civilization says otherwise, di ba? Sabi ni Joe Babas, mahirap po kasi salagin yung presumption of regularity in government transactions. But it's not impossible. Diba? Yun na nga eh. This is my question to you. Ewan ko, I apologize para dun sa mga hindi Kristiyano dito. Paskong Pasko, ano yung message ng Pasko? Di ba pag-asa?
Hindi ko naiintindihan na every day that passes na hindi na-i-impeach si VP Inday is another day that we have won. Kaya nga sila nag-iisip ng paraan ngayon kung paano nila papa-impeach si VP Inday na hindi lumilitaw yung mga pangalan nila. Anong kinatatakutan nila? Bakit ayaw nilang lumitaw yung mga pangalan nila sa pagboto? I don't understand this. Mahirap kasi. Why is suddenly all of these self-defeating messages out? Natural na kayo? Kung kailan na nanalo, sinasabi ninyo na ganyan? Hindi nyo ba alam na Congress is so powerful, kahit bukas mag-decide sila? Yun nga lang, kailangan nilang pumirma. Bakit nagdadalawang isip sila sa pirmahan? Bakit nagdadalawang isip sila na lantaran yung kanilang mga muka? Katulad ng sinabi namin sa inyo, every day for the past 3 days, natatakot yung mga re-electionists, natatakot yung mga tatakbo. Bakit? Kasi nga mag-i-eleksyon. They can no longer ignore the numbers. They're not popular. They're not being successful. Napaka-defensive ng mga miyembro ng Quadcom. Kaya nga nagsusumbong sa NBI, natatamaan sila eh. Oh. Tapos sasabihin nyo, mahirap, mag-fail, mag-ganyan. Sinabi na nga natin, even before, impeachment is a game of numbers. But you think kasi, pag sinabing game of numbers, kaya talo na. Game of numbers also means that you can win if you have the numbers. And who are those numbers? Tayo yon. Because those congressmen only represent us. Pag nagsasalita sila ng taliwas sa ating kagustuhan, alam nila na may miligro sila. So that's how it works. So, I don't know where yung mga self-defeating statements ninyo, do you post that? So, whose side are you on? Diba? Yun yung tanong ko. I mean, for discussion dito, walang problema. Pero my point is this. If you say you lost, talo na. And not only that, you're taking people down with you. Sabihin nyo, kasi mahirap, kasi ganito. Ngayon pa. Nakita niya, nagwala lang si VP Inday. Ang daming natakot. Performance will start momentarily.